Hey guys, what's up? I'm Sean Wayne at ito ngayon. Actually, nanonood tayo kay ano. Nanonood tayo kay walang iba kundi of course ang ating Mura naman yan. Reyna Online. Kaya Si pwedeng Direk pumasok Freddy lahat ng Valera. watcher. Ayan. Nagla-live po siya. Medyo kanina pa po tayo nanonood. Anyway, so magre-react muna tayo mabilis. Direk Freddy, babalikan kita ha. Ayan. Anyway, punta tayo dito. I don't know guys if naaalala nyo pa to. 'Di ba? Ito po yung budget hearing ng DOJ and its attached agency. Based nga dun sa ano natin, magano muna tayo? Magpe-premise muna tayo kasi marirealize nyo kung ano yung importansya nitong video na to. Pero pakinggan natin yung sinabi muna dito ni Idol. Ha? Dali lang ha. Very much, Asik Vida. We'll turn it over to Senator Raffy Tulfo. I think he wants to make a few points, but I know he's very supportive of the department, as many of us are here. Salamat, Senator Raffy. Thank you, Mr. Chair. Tulad sinabi ko, gusto ko pong madagdagan sana ang budget ng NBI. Ayun, no? Bakit? Bakit gusto ni Senator Idol na madagdagan? Kasi nga nakakatulong sa kanya at sa programa niya ang NBI. Ano ba yan? Wait lang biglang nasira. Oh my God. Yun nga. So sabi nga ni Idol dito sa video na to, okay, dapat daw taasan yung budget ng NBI kasi nakakatulong daw yan. Kanino? Sa kanya. Pakinggan natin. Wag sana magalit yung DA kasi during the last hearing, napansin ko meron silang 50 million confidential funds, 50 million pesos. Tinanong ko, para saan itong 50 million, saan gagamitin? Ang sabi nung taga-DA, to go after smugglers. Sabi kong to go after smugglers, hindi masagot. So siguro, Mr. Chair, I'm proposing na medyo pumitas tayo doon sa budget ng DA sa confi funds. I-transfer natin ilan doon sa NBI. Siguro distribute natin. PNP, immigration, I don't know, nasa discussion niyo po yun. Pero para sa akin kasi, really doesn't make sense na yung DA magkakaroon ng confidential funds. No further comment. Now, meron lang po ko ilan mga inquiries. Gusto ko sila na tuloy-tuloy NBI, painggan yung mabuti tong maniningil sa inyo mamaya. Sandali magkaroon ng recruitment and training para dumami yung numbers nila. Yung sa training daw, mukhang na-slash sila. In-slash ng DBM and that is very important part of their budget para makapag-train ng mga papasok ng mga ng mga recruits ng NBI. At napakababa yung recruitment yearly nila. Ilan lang po, attorney? Sir, para sa training namin ng mga 100 agents, kailangan po namin dyan mga 19 million for next year. At yan po in-slash. I think with your initiative, we can help the Grabe na, hindi man lang makapag-excuse me. Si Rafi Tulfo, Diyos ko Lord. NBI. Wala man lang manners. Di ba? Hindi nga. Yeah, with your help. I think kung ikaw magsabi, Senator Raffy, hindi kasi, Mr. Chair, Yan na. on a regular basis, tinatawagan ko NBI. Regular basis, tinatawagan ko NBI. There you go. Gusto niyang pataasin yung budget ng NBI kasi napapakinabangan. Kung yung mga taong pupunta sa aking programa. Ito yung tanong ko dyan. No? Ito tanong ko dyan. Same din ba ginawa niya sa PNP? Wala akong napapanood pa so far. No? Na nag-propose siya na mataas na budget para sa PNP. Diba? Gusto niyang tumaas ang budget ng NBI dahil natutulungan siya sa programa niya. Of course, meron sila Sinabi niya yan. mga gustong isolve ng mga crimes. And for whatever reason, ayaw nila sa PNP, gusto na sa NBI. Diba? Naalala ko, kalimutan ko sino nag-comment nito. I think si Attorney Claire. You can correct me on that one. So, inangat niya yung isa, inangat niya si NBI, inapakan niya si PNP. So, mataas ang expectation sa NBI. Baka naman pag konti lang sila at hindi natin nabibigyan ng suporta, baka dahan-dahan din mabubura na yung tiwala. Ito na. We're done with that. Dito na tayo. Pakinggan natin. Tumawag si Aidan, humingi siya ng tulong sa NBI airport head. Head na mismo Siyempre, senador siya, 'di ba? Yun nga yung tanong ko, no? Another question, no? Si Raffy Tulfo ba tuwing nandiyan sa RTIA, he is what? A broadcaster lang or a senator pa
pa rin, 'di ba? Is he doing his kumbaga yung function niya, the way siya sinusunod ng mga tao bilang isang broadcaster lang o isang senador? Kasi there's a difference between the two eh. At one point na discuss ko na yan sa inyo. Po namin malaman yung resulta po ng digital forensic, yung report po. Pwede ba namin malaman kung kailan namin makuha yon para may flash po namin dito po sa programa? Sige po sir, i-update po namin kayo sir as soon as makausap po namin ng direksyon pa rin. Gaano katagal, sir? Okay, sige. So mag-start tayo today. Ngayon will be day 1. Day 1 ngayon, nag-usap tayo at ni-request ko na sa inyo, to the complainant, isubmit nyo na po sa Digital Forensic Laboratory ninyo yung specimen na yan, yung picture na yan. Kailan po babalik sa inyo yung clearer version ng picture na yan na identified na yung mukha niyan, ng taong yan, kung sino yan? With your indulgence sir, I'm sorry, I'm not the proper person to answer sir kung gaano po katagal. Opo, Kasi opo. po, I know, sir. pasensya na po. Pero sir, opo, naintindihan ko. Pero sir, you could have asked. Pwede mo naman siguro tawagan yung mga kasamaan mo dyan sa Digital Forensic Laboratory. Mga pare ko, ilang araw ba pag sinabit na namin sa inyo itong specimen bago bumalik sa amin at makakuha na kami ng clear picture? Diba? Pwede naman kayo tumawag, sir. Gawin po namin yan sir at itawag rin po kagad namin sa inyo sir pag Mr. Jimmy De Leon, Opo. whether you like it or not and believe it or not, kakampi nyo ako. Ito na. Ito na guys yung exciting part. In fact, sa last Thank you, sir. budget Thank you hearing, po, Senator. Listen. full support po ako sa NBI. So, Salamat, sir. Opo. wag ko sana mabawasan yung aking paghanga sa NBI dahil lamang po sa medyo mahina pong pag-aksyon mo dyan o kayo dyan sa NBI Airport, then ibang usapan yon. Sir, magkakampi tayo rito. Yes sir, yes sir. Opo, So, wag opo. mong Yes, sirain, sir. Well aware po. Yes, Wag sir. mong Opo. sirain yung believe ko at believe ng napakarami kong subscribers at followers Nice. Gamit na gamit ang subscribers at followers. at viewers sa NBI because dito pinapagate ko na NBI magaling at mabilis. Pero mukhang mahina ka ata, sir. Yes sir, yes sir. We're working on it. We're really focused on the earliest resolution of the case sir, and So clearly dito guys, he's functioning. I mean, he's talking like a senator himself. No? Nagsasalita siya rito as a senator. Tama ba? yun Sir, nga po, ganito, sir, kaliwat. Kasi sir, sa ngayon, ang dating, base po sa mga netizen na nagpo-post na, lumilitaw na marami ng sabwatan dyan at pati ikaw sir, pinibintangan na. Although, Okay, we're here now. Imagine niyo yung turn of events dito, tumawag lang si Raffy Tulfo to ask. Yung turn of events, tumawag si Raffy Tulfo sa kanya dito sa Jimmy De Leon na to. Okay, to ask kung kailan pwede na makuha. Okay, nakiusap siya. Now, dahil hindi masabi nung Jimmy De Leon kung kailan nila mabibigay, okay? Red flag up, budget. Tinulungan ko kayo na mapataas ang budget nyo sa Senado. Red flag 2, pinagbibintangan ka na rin na may sabwatan ka dyan. Ngayon, dito sa sinabi ni Aidel, iba po yung nangyari sa mismong pagre-recover. Okay? Sa mismong pagre-recover ng maleta. wala naman sila ebidensya. Pati ikaw sir na pagbibintangan. So, show to them na wala kang kinalaman talaga at malinis ka, bilis-bilisan mong aksyon mo, sir. Grabe, no? Sobrang grabe. Grabe. Grabe ka, Aidel. Ito po yung patunay na nung gabing nawala yung maleta na yan sa airport, hindi po siya located anywhere in the airport. Para sabihin ni Raffy Tulfo yun. Ito po yung patunay, Sinabi nung anak ng dumampot na simulan dinampot yung maleta na andun lang po sa sasakyan. Pakinggan natin. Sa kotse lang po, hindi niya inal sa kanyang kotse, sa truck. Nasa kotse lang, sa loob ng kotse lang. Wala na ako. See? So yun sa kotse. Opo. Paano yung mga pasahero niya? Buti hindi. You know, I really feel bad dito sa mga na to. I really feel bad. Aidel, tama ba yung ginawa mo? Nagipiting mo yung taga-NBI. So, hindi mo talaga gustong tulungan sila para tumaas ang kanilang budget, 'di ba? Hindi para dumami ang kanilang hindi dumami ang kanilang mga agents. Pero para singilin sila balang araw, ito na guys yung sinasabi ko singilin sila balang araw pag kinailangan mo sila, 'di ba? Yes, I understand. Gusto mo tulungan yung nawalan ng maleta. Pero hindi sa ganyang paraan. 'Di ba? Tama bang gipitin mo yung tao? I can understand the stress na nanggagaling dun sa may-ari nung maleta. Kahit sino siguro maiinis. 'Di ba? Na ganyang katagal. Yung naging proseso
ng airport police. Kung tutuusin, dapat nag-backtrack kayo. Unang-una sa lahat, sino negligent dyan sa pagkakawala niyan? Sabihin na lang natin, okay, number one, negligent din yung owner. We understand yung state of mind niya. Okay, X na, hindi na siya kasali. Pangalawa, sino rin ang possible na maging responsible dyan? Kung sino man yung nagmo-monitor ng CCTV. Yes, I will understand na maraming mga CCTV dyan. Pero it's very impossible na hindi mo mapansin na may maletang matagal nang nandoon. Imagine niyo, from madaming tao, kumonti na lang yung tao hanggang may lumapit na dun sa maleta. And knowing that, karamihan ng taxi driver, sila yung mga nakaka-distinguish kung ano ang mura at mahal na maleta. And one of which is yung maleta ang nawala ni Miss Flores. And come to think of it, ang daming CCTV dyan. Almost kada sulok yata ng labas ng NAIA 3, ang daming CCTV dyan. Hindi malamba na kung saan papunta yung... Tapos ang gigipitin yung NBI. This must be a lesson learned para sa mga taga-NBI. Hindi favorable para sa inyo na tinaas ang inyong or pinapataas or nagkakaroon ng proposal na tumaas ang inyong budget. Kung gaganyanin lang din naman kayo. Pasok ba dito ang undue influence na isang senador? Isang public official? Isa nga tanong ko bakit si Raffy Tulfo lang nakakagawa ng ganyan? Bakit yung ibang politiko walang programa ng gaya ng meron si Raffy Tulfo? Which pwede rin naman niyang gawin. I don't know with Erwin Tulfo Hindi ko pa siya nakikita na nag-on air sa kanyang radio program. Kaya natatanungin ko guys. Ako lang ba nakapansin o napansin niyo rin? Doon sa budget hearing gusto niyang tumaas ang budget ng NBI. Mismo siya na rin na nagsabi. Na natutulungan siya di umano ng NBI. Dahil wala daw tiwala sa PNP. O ngayon, di binalikan ng NBI. Kailangan ba pagsalita kayo ng ganyan ni Idol? Dahil sa bagay ng mga nyo? Ngayon, kung hindi niya makuha yung gusto niya, kung ano-ano na sinasabi niya, imagine mo sasabihin na pati yung head ng NBI dyan sa, sa NAIA, sa airport, napagbibintangan na rin, nagiging suspect na rin sa pagkawala. Knowing that, after nung ibinalik na yung maleta, ang sinasabi ng anak, all throughout this time, yung maleta is nasa kanila. I don't know what to say anymore, guys. Ito na lang tanungin ko meron bang mali sa ginawa ni Raffy Tulfo? Kung meron nakikita ko yung intensyon niyang makatulong, pero hindi sa tulong na ganyang paraan. Kaya hindi po yan ginagawa ng kahit sinong public officials. Pag nagkaroon po ng undue influence, hindi malayo na magkaroon ng graft and corrupt practices. Diba? Pag sinabi pong undue influence, ibig sabihin, dahil sa power mo as a politician, dahil sa power ng office mo, nagagamit mo yan para kaya mong humingi ng mga ganyang klaseng pabor. Humingi ba siya ng pabor? I don't know. How does it sound ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Send nyo na rin guys. I-share nyo na rin. Para maintindihan po ng mga kababayan natin na hindi tama na may mga politiko na ginagamit ang kanilang impluwensya para lang mapabilis ang mga proseso. At hindi rin naman katanggap-tanggap na ang tagal-tagal na, imagine mo may pabuya na ng 500,000 to 1 million, umabot na ng 1 million, and yet walang aksyon na nangyayari. Bakit din?